Sisters in Christ, tayo pong lahat ay tumayo. Ating pong palakpakan ang ating Panginoong Diyos. Ang sabi po sa awit, 95, talatang 1 hanggang 2. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Siya ay awitan. Ating papurihan ang batong kublihan natit kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan ng may pasasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Ngayon pong umaga, marami po tayong dahilan upang pasalamatan, upang bigyan ng parangal, ng pagsamba ang ating nag-iisa at tunay na Diyos. Amen? Pakitignan nga po ang ating kapatid. Sa harap, sa likod, sa gilid, sa kaliwa. Di ba po, iyan po ang patunay ng kabutihan ng Diyos sa lahat ng mga nananampalataya sa Kanya. Nakita nyo, magaganda at pogi. May buhay, may kalakasan, at may kagalakan na nagmumula sa ating Panginoon. At ngayon po, ise-celebrate po natin ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin. We will celebrate ang katapatan ng Diyos sa buhay natin. And we will celebrate the resurrection of our Lord Jesus Christ. Hallelujah! Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. He is risen. He is risen. And
forever. He's alive. He's alive. He's the Alpha and Omega, the first and last seed. The curse of sin is broken, and we have perfect liberty. Come on, church. Oh, the Lamb of God has risen. He is alive. He's alive. He's the Alpha and Omega, the first and last is here. Woo! The curse of sin is broken, and we have perfect liberty. Oh, the Lamb of God has risen. He's alive. He's alive. Hallelujah. Jesus is alive. Hallelujah. Jesus is alive. Hallelujah. Jesus is alive. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord, that you are risen. Thank you, God. Hallelujah! Ang sarap pong magpuri sa ating Diyos. Ang sabi po sa Mateo 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Tayo po'y manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, Lord, maraming salamat po sa umagang ito, Panginoon. Puspusin po ang bawat isa sa amin ng iyong banal na Espiritu. Lukuban mo po kami ng iyong banal na dugo upang ang bawat isa po sa amin ay maging karapat-dapat sa iyong harapan, Panginoon. Ano man po ang karumihan na nakita niyo sa amin, Panginoon, sa mga oras na ito, ito man po ay aming nagawa, naisip. Lord, patawarin mo po kami at kayo po ang patuloy na ilukob kami ng iyong banal na dugo upang maging karapat-dapat kami sa iyong harapan, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, ay tinataas po namin ang gawaing ito, Panginoon, ang praise and worship, ang congregation, ang music ministry, at ang aming butihing pastor na magdadala ng mensahe mo, Panginoon. Lord, maging kapakipakinabang, Panginoon, ang mga salita mo sa bawat isa sa amin. Bigyan mo po ang aming pastor ng karunungan, kaalaman na nagmumula sa iyo. Ikaw nga po, Panginoon, ang mataas sa aming kalagitnaan. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin na kami ay sumunod sa iyong kalooban, Panginoon. Maging katulad po kami ni Apostol Pablo na dedicated po sa pagsunod sa iyong kalooban. Lord, tulungan mo po kami. Huwag pong makita ang aming kahinaan kung hindi ang kalakasan na galing sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po. Kaya ngayong umaga, ang iyong banal na Espiritu, ang siyang lumukob sa church na ito, Panginoon, at ikaw po ang mataas sa aming kalagitnaan. Samahan mo po kami at angkin po namin ang katagumpayan ng gawaing ito mula simula hanggang sa wakas. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Pwede ba nating purihin ang Diyos ngayong umaga? Ayan, ang Diyos po ay mabuti. Tama po ba yun? Ang Diyos ay mabuti sa lahat ng panahon. Sino po ang nakaranas ng kabutihan ng Diyos sa buhay nila? Kaya ba bang sumigaw ng malakas na amen? Ano yung pinakamabuting bagay na naranasan mo sa Diyos? Kagalingan, Sister Mitch. Yung lahat ng nakaranas ng mabuting bagay mula sa Diyos. Pwede ba nating pasalamatan ng isang mabuting Diyos? Thank you, Lord. Hallelujah. Atin pong i-welcome ang bawat isa ngayong umaga. At lalo't higit ang ating bagong kasama sa pananampalataya. Si Airbel Kate Peñueco. Nasaan po si Sister Airbel Peñueco? Welcome. Parang nakita kita sa youth kahapon. Ano? Ayun, thank you, Lord.
Ayan, ating batiin ang bawat isa ng isang magandang umaga. Ramdam niyo na ba ang lamig, mga kapatid? Ayan, thank you Lord. Maaari na po tayo makaupo. Nararamdaman niyo na po ba yung simoy ng malamig na hangin? Yan po ay dahil 4 na po yung nag-ooperate nating air conditioning. Salamat sa Panginoon. Yan ay isang tanda na ang Diyos ay mabuti sa atin. Ano po? Bagaman medyo late sa tag-araw, pero nakompleto pa rin ng Diyos sa kanyang takdang panahon. At yan po ay bunga ng pagtutulungan ng bawat isa. Pwede bang paki-congratulate yung katabi mo? Yan. Kasi hindi natin yan mabibili kung hindi tayo nagtulungan. Tama po ba yun? Hindi yan magiging 4. Ayan, wala yan dyan kung walang ambag ang bawat isa. Kaya muli pa, pakisabi sa kapatid mo, pinagpala ka talaga ng Diyos. Ayan. At ngayong umaga, higit pa sa pagpapalang material ang ating pag-uusapan. Ano po, lagi nating itatanim sa ating isipan yung mga bagay na panglupa, temporary. Yung salitang temporary ay magtatagal ba yun? Siguro magtatagal ng 5 taon, 10 taon. Pero hindi yan magtatagal ng panghabang panahon. Dito sa ating simbahan, mas pinapahalaga natin yung maglalast siya ng forever. Woo! Ano? Sino gusto ng forever? Taas nga ang kamay. Yan. Hindi yung pag-ibig na forever. Ano? Pero may pag-ibig na panghabang panahon. Ang pag-ibig ng Diyos sa iyo, kapatid, hindi yun magbabago. Mahal ka niya ngayon, mahal ka niya kahapon, at sa darating na araw, at sa panghabang panahon. Patuloy po tayo nag-aanyaya sa sa bawat isang kapatiran natin na merong, alam niyo na yun, ang buhay kasi ay hindi padali ng padali. Nung bata ako, sinasabi ko sa sarili ko, gusto ko nang magkaroon ng edad. Tumanda. Kasi parang parang nakakaingit yung mga may edad na. Sabi kasi ng mga manggagawa nating, hindi raw sila matanda, may edad lang. Nung maliit pa tayo, parang nakakaingit yung mga may edad. Kasi tayo restricted, dito ka lang, huwag kang pupunta ron. Kapag aalis ka, magsasabi ka, 6:00 en punto, dapat nasa bahay ka na. Parang gusto mo nang magkaroon ng, mag-edad ka ng 18 para hindi ka na masyadong hinihigpitan. Pero nung nagka-edad ka na, parang sarap bumalik sa pagkabata. Bakit? Kasi maraming problema. Aminin. Maraming problema. Maraming situation sa buhay na minsan ang hirap isolve. Ang hirap, amen. Yes daw. Ang hirap harapin, pero hindi mo man pwedeng talikuran. Dapat mo talagang idulog sa Panginoon. Yun yung mga bagay na yun ay meron tayong isang kwarto. Yun, nakita niyo ba yung kwartong yun? Hinihigop niya yung lamig sa labas papunta sa loob ng room. Ang tawag doon ay prayer and counseling room. Kung meron kayong naisidulog sa Panginoon at kayo ay nahihirapang magdesisyon, gusto niyo ng isang kapatiran na mananalangin, magbibigay ng biblical advices, after po ng service, ay meron po tayong naka-assign na isang lalaki, isang babae, para kung sakaling ang gustong dumulog ng kanyang problema, hinaing sa buhay ay lalaki. Dapat lalaki. Tama po ba? Kung babae naman, meron naman tayong naka-assign na babae. Yan po yung isa sa ating ginagawa ngayon sa ating simbahan, sa TCFC. At meron din tayong welcome to our newcomers. Doon naman sa kabilang room. Ayan, evangelism room natin. So si Sister, si Sister Aribed. Ayan, Aribed Kate. In-invite ka namin mamaya after meron kaming papakain sa yung lechon. Meron konting snacks lang. Ayan. Ay mag-share sa'yo ng tungkol sa gospel, tungkol kay Christ. Ayan, isang mabuting bagay na ikaw ay narito. Actually, narito siya kahapon.
sa ating youth fellowship. So yun po yung ating dalawang bagay na ginagawa ng service. First service at second service. Pwede ba nating purihin ng Diyos ngayong umaga? Ito yung last week na pag-uusapan natin ang The Power of Christ Resurrection. Marami na ba kayong natutunan? Sapat na ba yung inyong natutunan para magbigay sa inyo ng lakas ng loob na harapin ng bawat umagang mahirap isipin? Kasi alam mong merong isang Diyos na namatay at muling nabuhay at kailanman hindi na siya mamamatay. So yung bagay na alam nating nakapagbibigay sa atin ng kapanatagan sa buhay natin, sa isip natin, at sa pang-araw-araw nating ginagawa. Ang sarap ho nung meron kang isang taong alam mong masasandigan. Ano po? Kaya sabi ng Bible, it is not good for a man to be alone. Malungkot siya. Tapos nga po rito ang mag-isa. Wala. Kasi nais ng Diyos, meron kayong kasama. At kung sakaling dumating yung pagkakataon na nag-iisa kayo sa palagay ninyo, gusto kong sabihin sa inyo na hindi kayo nag-iisa pa rin. Kasama niyo ang Diyos. Nasa tabi niyo lang siya. Hindi niyo minsan nararamdaman, pero siya ang layo niya ay isang panalangin lang. Hindi kanya iiwanan. Sobrang laki ba ng iyong problema sa buhay? May Diyos ka. Yun ang pilit nating ipinapangaral dahil si Jesus ay nabuhay na maguli at kailanman hindi na siya mamamatay. Meron siyang kakayanan na samahan ka sa lahat ng laban ng iyong buhay. Purihin natin ang Diyos ngayong umaga. At para sa huling tema ng ating pag-aaral, sa muling pagkabuhay ni Jesus, may buhay, parang buhay na pag-asa. Ayan. Meron tayong mga pag-asa rito sa lupa na parang lumalabo hanggang sa tuluyang mawala. Bakit? Kasi halimbawa na yan ay, ang pag-asa mo, yung anak mo ang mag-aahon sa iyo sa kahirapan. Wow, ang lalim na, no? Sabi ng mga anak, ako na naman. Kasi bakit? Bakit tayo na nagkakaroon ng pagkadismaya? Kasi yung ating pinaglalagay ng pag-asa ay tao. Sino rito yung ang kanyang buhay ay inaasa niya sa kanyang asawa? Meron bang ganun? Kapag nawala ka, mahal ko. Parang buguho ng aking mundo. Nawala talaga. Gusto kong sabihin sa inyo mga kapatid, gustong sabihin ng salita ng Diyos sa inyo, ngayong umaga, sa ating lahat, mawala man yung pinakamamahal mo sa buhay, meron kang Diyos. Hindi ka dapat matatakot. Amen. Yun ang pag-uusapan natin. Lahat po ay aking inanyayahan na tumayo bilang paggalang sa ating salita ng Diyos na babasahin ngayong umaga, na nakasulat sa aklat ng unang Pedro, kabanatang 1, talatang 3 hanggang 5. Verse 3, pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo'y binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ito ang nagbibigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. Verse 4, na magmamana tayo ng kayamanang di masisira, walang kapintasan at di kukupas na inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo. Verse 5, sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakahandang ihayag sa katapusan ng panahon. Salamat sa salita ng Diyos. Tayo po'y manalangin. O Diyos naming makapangyarihan, salamat sa umagang ito sapagkat kami makakatanggap muli ng isang bagong pag-asa, isang buhay na pag-asa mula sa iyong pangako, mula sa iyong ginawa, mula sa iyong muling pagkabuhay, na ito'y magdudulot sa amin ng isang kalakasan. Tatanggalin nito yung lungkot, pangamba na meron kami ngayong umagang ito sa aming puso. Hayaan mong ito ay manuot sa aming isipan, matanim ng malalim sa aming mga puso, at malakaran namin sa buong araw ng aming buhay. Ito po ang aming panalangin sa puting pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Thank you, Lord. Purihin ang Diyos. Ang panukala ng ating mga talatang binasa o yung sentro ng kanyang gustong ituro sa atin ay pasalamatan daw natin ng Diyos sa ipinagkaloob niyang buhay na pag-asa.
Madalas sa Christian yung napapa-thank you Lord siya. Yes, thank you Lord. Pero saan galing yun? Ano yung nagtulak sa iyo? Bakit mo nasabing, yes, thank you Lord. Ako aamin. Kapag dumarating yung pecha de peligro, tapos meron dumating hindi inaasahan. Woo! Yes, thank you Lord. Kasi hindi ka mangungutang eh. Saan galing? Pera. Pera. Ito pa isa. Magpapalaboratory ka. Kasi may nararamdaman ka eh. Sister Bio, kakatapos lang niya ng laboratory. Ang pinagpe-pray mo, yung resulta negative. Tama po? Ayan. Sino rito kagagaling lang sa pagpapalaboratory? Kasi may nararamdaman. Excuse me. Hindi po ba ang inyong panalangin, Lord, sana po walang findings na masama. Sana po negative sa sakit. Kaya pag nakita mo yung below borderline, mapapayes ka talaga. Yes, thank you Lord. Kasi wala kang sakit. Paano kung meron? Paano kung meron? Hindi naman ho lahat ng laboratory results natin ay negative. 15 years ago, nagtuturo ako sa Sampaloc. Hindi ko lang ramdam. Kita ko yung damit ko, gumaganon. Ito, nagpapalpitate. Sarado pa yung palpitate, hindi pa siya yung kapihan na mahal. Hindi ko lang ramdam. Talagang kita ko yung damit ko, gumaganon. Nagpa-BP ako doon sa clinic at napakataas ang aking BP. Umuwi ako, nagpa-check up ako. At nung unang mga check up sa akin sa laboratory, walang nakita. At sabi ng aking cardio, magpa-to the echo ka. Kasi pag to the echo, ibig sabihin, titingnan na yung ugat ng puso, isa doon barado. Hindi ako mapa-thank you, Lord. Ang nasabi ko, Lord, help me, Lord. Iyong pinanggagalingan ng ating pasasalamat kapag may mabuting bagay lang. Paano kung may mabuti, merong hindi masyadong mabuti, at minsan meron talagang masamang balita na hindi pabor sa atin. Itong ating pag-uusapan ngayong umaga, sabi ni Pedro, pasalamatan natin ang ating Diyos kasi meron siyang pinagkaloob sa ating buhay na pag-asa. Aalamin natin ngayong umaga, ano ba yung buhay na pag-asang ipinagkaloob sa atin ng Diyos? Na dapat lang nating pasalamatan. Unang layunin upang ipahayag ang masaganang habag ng Diyos sa atin. Katatapos lang natin last week ng chapter 12. Na-enjoy nyo ba yung series ng ating pag-aaral sa mga Bible study, sa mga house churches? Sinimula ang Romans 12 verse 1, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos na ating tinanggap. Pwede bang sumigaw ng malakas ng amen ang merong tinanggap? Amen. Ulitin natin. Pwede bang yung lahat ng tumanggap ng masaganang habag ng Diyos, sumigaw ng malakas na amen? Amen yan ha. So may tinanggap tayo. Meron ba ritong walang tinanggap na masaganang habag mula sa Diyos? Meron ba? Kasi ang Diyos hindi siya unfair. Patas siya. Ayan. Sabi sa ating unang layunin upang ipahayag ang masaganang habag ng Diyos sa atin. So kung lahat tayo ay merong tinanggap na masaganang habag, as per Romans 12 verse 1, so hindi natin masyadong i-elaborate yan sa mga umati ng house churches, alam nyo na yun, may tinanggap tayo. Una, binigyan niya tayo ng bagong buhay. Isa daw sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ang bunga niyan, binigyan ka ng bagong buhay. Ikaw pa rin yan, ikaw pa rin. Ikaw pa rin si Cheche. Ikaw pa rin yan, si Mitch, si Cecil, ikaw pa rin. Pero ano yung bagong buhay na sinasabi sa ating pag-aaral? Sa unang bahagi ng verse 1 ng Efeso chapter 2 verse 1 to 3, nung unay patay kayo, ibig sabihin nung hindi pa kayo binibigyan ng bagong buhay, ibig sabihin, patay pa tayo.
dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. Lahat tayo masuwayin, amen. Lahat tayo matigas ang ulo. Lahat tayo gumagawa ng mga bagay na ayaw ng Diyos noong una. Sa unang bahagi ng verse 1, noong una, yun palang masuwayin ang tingin ng Diyos patay. Yung palang masuwayin, ulitin ko, ang tingin ng Diyos patay. Naalala niyo yung prodigal son? Nung siya'y muling bumalik, sabi niya, itong aking anak na ito'y patay na, pero muli siyang nabuhay. Bakit siya muling nabuhay? Kasi bumalik siya sa ama. Binalikan niya yung kanyang tatay na nagmamahal sa kanya, pero nung una, kasama niya na yon at umalis siya matapos kunin yung kalahati ng mana. Inubos niya yung kayamanan at nung kumakain na siya nakikihingi na lang siya ng pakain ng baboy. Ang sakit nun, ano? At naisip niya, doon sa bahay ng tatay ko, kahit tagalinis lang ng kulungan ng baboy, pero marangal ang pagkain. Babalik ako doon, hindi na lang bilang anak, kundi bilang tagapaglinis na lang ng hawla ng baboy. Pero anong sabi sa kanya ng kanyang ama? Dati siyang patay, pero muling nabuhay. So yung isang taong masuwain at lumalakad na hindi ayon sa kalooban ng Diyos, ang tawag pala ng Diyos doon, patay. Yun tayo dati. Pakisabi mo nga sa iyong katabi, patay ka dati. Sa kabila naman, kapatid, patay ka dati. Kasi masuwayin ka. Parang ako. Lahat tayo, walang exempted. Ayan. Sa verse 2, sinusunod ninyo ang mga masamang takbo ng mundong ito. Ito yung lumang buhay na meron tayo. Para ma-appreciate natin at lubos nating maunawaan, ano yung bagong buhay na binigay sa atin. Para ma-compare natin, magkaroon tayo ng comparison and contrast, ano yung lumang buhay at ano yung bagong buhay na sinasabing mula sa masaganang habag ng Diyos sa atin. Sumusunod daw tayo dun sa takbo ng mundo. Balikan ulit natin ng Romans chapter 12, verse 2. Alang-alang sa masaganang habag na ating tinanggap. Anong sabi sa verse 2? Huwag na kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Ayan. Kasi yun daw umaayon sa takbo ng mundong ito, ang turing ng Diyos, patay. Lingon ka ulit sa katabi. Di ba dati, ang buhay natin ayon sa mundong ito? Ano ang sagot niya? Tandaan nyo, yan ay noon. Noon yan, noon. Lumang buhay natin. Napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan. Ano yung napailalim? Kapag may boss, ito si Brother Rob, boss. Nasa ilalim ng kanyang mga pag-uutos si Brother Alan and si Brother Alvin. Kapag sinabi ni Brother Rob, pupunta tayo ng Quezon, makakatutol ka ba, Brother Alan? Makakatutol ka ba? Sasabihin mo kay Brother Rob, ayoko, Brother Rob. Hindi, Kasi nasa ilalim ka ng pamamahala ni Brother Rob. Ang sabi ng ating binasa, napailalim tayo, sa pinuno ng kapangyarihan sa himpapawid. Kaya sabi ng mundo, makipag-away ka, hindi ka makakatanggi kasi nasa ilalim ka ng kanyang pamamahala. Ang hirap nun, Gusto mong makawala, hindi mo kayang makawala. Kaya ang gagawin mo na lang, susunod ka na lang. Napailalim tayo. Yun ang buhay natin dati. Yun ang ating dating buhay. Ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Yung patay, hindi siya nagpapasakop sa Diyos. Bakit? Kasi merong ibang namumuno sa Kanya. Ang hirap nun, Gustuhin mo mang gumawa ng mabuti, kaya lang nasa ilalim ka ng isang pamumunong masama. Wala kang magawa kundi sumunod. Iyon yung ating lumang buhay. Verse 3, ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman. Tingnan niyo yung salitang ginamit, dati. Previously, nakaraan, lumang buhay, kaya kasama siya sa lumang buhay. Yung lumang buhay natin ay sumusunod sa hilig ng katawan at hilig ng isip. Amen nga ang dating ganto.
Amen. Ako lang, Lord. Oh, marami na kami. Ulitin natin. Mag-amen nga yung dating ganito yung buhay. Kasi kung hindi, sinungaling si Pedro. Kasi sinabi niya, ang totoo, tayong lahat. Hindi lang ako. Hindi lang yung nasa unahang row, nasa second row. Tayong lahat. Lahat tayo. Unang-una yung sinulatan ni Pedro, ni Pablo, sa Epeso. Pero applicable sa ating lahat ito. Yan. Kaya sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapuputan ng Diyos. Aray ko. Ang alam ko lang, ang Diyos ng pag-ibig. Napupuot din pala siya. Yes. Ito yung mga kinapupuotan niya. Yung lumang buhay natin. Ito na ngayon ang bagong buhay. Verse 4. Subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng kanyang pag-ibig sa atin. Ulitin ko. Bagaman tayo makasalanan, sinusunod natin ang ating hilig ng laman at ang isip natin. Verse 4, subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa iyo. Tayo'y binuhay niya kasama ni Kristo noong tayo mga patay pa dahil sa ating pagsuhay. Sarap, no? Tayo binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Kung hindi tayo kaya niligtas ng Diyos sa ganung kalalagayan, nananatili tayo sa ating lumang buhay. Itong verse 4, ito'y larawan na ng bagong buhay natin. Yung bagong buhay daw natin ay bigay lang ng Diyos sa atin. Pakiharap mo nga yung iyong katabi. Ang bagong buhay mo, kapatid, hindi mo pinagpaguran. Bunga yan ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Kaya yung bagong buhay natin, walang pwedeng magmalaki sa katabi. Kasi bakit? Lahat bunga ng kanyang pag-ibig at pagmamahal sa atin. Kung ano tayo ngayon, kung nagiging mabuting tao man tayo ngayon, hindi natin pwedeng ipagmalaki. Bakit? Kasi galing lang yun sa Diyos. Ipagmamalaki mo ba yung bigay lang sa'yo? Ang ipagmamalaki mo sino? Yung nagbigay sa'yo. Saan galing yung bagong buhay natin? Kay Kristo, sa Diyos. Kaya ang ipagmamalaki natin, sino? Si Kristo. Pwede ba nating purihin ang Panginoon? Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Ang laki ng nagagawa ng kagandahang loob ng Diyos. Tama po. Ang laki, ano? Ang laki. Kung ikaw ba ay tatanggap ng kagandahang loob ng Diyos, magdadalawang isip ka pa ba kapag inalok sa'yo to? Sample, isa kang makasalanan. Ex-convict. Marami ka nang ginawang kalokohan sa buhay mo. Tapos inalok ka ng parol. Presidential pardon. Tatanggi ka ba? Tatanggihan mo ba yun? At paglabas mo, meron kang magandang buhay. Tatanggihan ba natin? Yun ang eksaktong ginawa ni Christ. Lahat ng kasalanang meron tayo, tinanggal niya. Hindi siya presidential pardon. Heavenly pardon. Ulitin natin, hindi lang siya presidential pardon. Heavenly pardon. Kaysa ang korte kay harap, wala kang kasalanang makikita sa'yo. Purihin natin ang Diyos. Walang kasalanang makikita sa atin. Yung kaligtasan na meron tayo, hindi bunga ng ating mabuting gawa. Hindi produkto, hindi siya galing kasi naging mabait ka, hindi. Iniligtas ka na lang niya. Iniligtas ka niya, kaya ka na lang naging mabait sa kanya. Bilang pagtanaw ng pagkilala dun sa bagong buhay na binigay sa'yo. Ngayon, ito na, may bagong buhay na tayo. Sasayangin ba natin? Gagawin mo ba ulit yung mga dati mong ginagawa upang mabalik ka ulit dun sa kulungang pinanggalingan mo? Di ba parang, ewan ko lang, baka mas gusto mo dun. Sa kulungan kasi, pwede kang mag-concert. May mga nakakulong na ganun, ano? Nagko-concert, nagre-recording pa nga eh. Ay hindi, mas masarap ang buhay sa kulungan kaysa sa laya. Doon, araw-araw kang pakain. Tama naman, ano? Pero yung ating
pinag-uusapan ngayon, yung kaligtasan natin galing sa Diyos at hindi galing sa ating sariling alakasan. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo, Jesus, tayo muling binuhay na kasama niya. Pansinin natin mga kapatid yung salitang dahil. May dalawang bagay. Una, pakikipag-isa kay Kristo. Pangalawa, muling binuhay. Pag-usapan natin yung salitang dahil. Ano dapat ang mauna? Dahil sa pakikipag-isa kay Kristo, Jesus, tayo'y binuhay na kasama niya. Ano ang mauna? Binuhay ka na? O yung nakipag-isa ka kay Kristo? Tanggalin natin ang pakikipag-isa kay Kristo. Mabubuhay ka bang? Ano ang nauna? Ulitin natin. Ano yung nauna? Pakikipagkaisa. Nung tayo sumampalataya kay Christ, mamaya si Sister Aribed, ilalatag sa kanya ang masaganang habag ng Diyos. Sabay ng masaganang hapag. Litsyon. Biro lang. Ipapaunawa kay Sister Airbed, Kate, yung pinag-uusapan nating masaganang habag. Gagamitin niya si Sister Richel upang ipakilala si Kristo kung gaano kamahal ka ng Diyos, kapatid. At kung initatanggapin mo, pakikipag-isa yun kay Kristo. Lahat tayong nadaanan yung ganong bahagi ng ating buhay, yung tinanggap natin si Kristo, simula yun ang ating pananampalataya, nakipag-isa na tayo kay Christ. Kung mawala yun mga kapatid, kung hindi naganap yun, meron ba tayong bagong buhay? Wala. So, mahalagang malaman natin yung dalawang bahagi. Ang nagtulak kung bakit tayo muling binuhay na kasama niya, kasi meron tayong pakikipag-isa kay Kristo. Yung ba pakikipag-isa mo kay Kristo, pwedeng isang araw, Lord, ayaw ko na kitang kaisa. Gusto ko nang bumalik sa kulungan. Gusto ko nang muling gawin yung mga bagay na ginagawa ko. Nami-miss ko na kaya yung mga tropa ko. Yung nagtattoo sa akin dito ng dragon, gusto kong dalawin. Pwede ba yun? Posible ba? Ang daming mga talata sa Bible, meron daw mga taong nag-shipwreck, ibig sabihin na nawasak ang kanilang pananampalataya. May sinasabi na lukewarm faith. Kapag lukewarm faith, saan siya galing? Sa pagiging malamig o pagiging mainit? Pagiging mainit. Genuine faith hanggang sa naging lukewarm faith. Kaya dito sa TCFC, kahit sa mga house churches, binibili na natin ating mga teachers na kapag may napapansin, na parang tumatamlay yung pananampalataya. Kasi normal yun eh. Yung parang nagiging maligamgam. Isalang mo sa apoy para uminit. Huwag mong hahayaan kung ikaw yung, taas nga po ang house church teacher, taas nga po ang kamay. Ako din tataas kasi. Para sa atin to. Amen. Ramdam natin kasi tayo yung naroon sa circle. Amen ba, mga house church teachers? Kung meron dong nanlalamig sa pananampalataya, dapat tulungan natin siyang muling uminit sa pananampalataya. Ipag-pray natin. Malamang may problema yan. Malamang sobrang blessed niyan. Kapag ba sobrang blessed, nakakapaghina sa pananampalataya? Oo. Yung marami kang tinatanggap na blessing, napapalayo ka sa Panginoon. Lord, tugunin mo yung aking panalangin. Bigyan mo kami ng hanap buhay na mag-asawa at maglilingkod kami sa iyo. Binigyan ng Diyos. Trabaho. Yung mag-asawang nang higit sa kanilang hinihiling. Hindi na nakapag-church. Lumamig o uminit sa pananampalataya. Hindi mo na nakita sa simbahan. Hindi mo na nakikita sa house churches. O dadalawin na natin yun. Ano po? Dadalawin. Ibig sabihin, unti-unti na siya nalalamig. Kapag pinabayaan ng house church teacher yun, tuluyang yung magyayelo. Hindi na lang lukewarm. Ang sabi ng salita ng Diyos, yung lukewarm,
Tatanggapin o isusuka? I will spit you out. Nakaranas na kayong sumuka lahat, ano? Yung sinusuka, yun yung Kristiyano na nanlamig sa pananampalataya. Hindi ka tanggap-tanggap sa sikmura ng Diyos ang Kristiyano nanlalamig. Kaya yung house church leader, ang laki ng ating pananagutan. Huwag nating hahayaan na meron tayong miyembro sa ating house church na nanlalamig sa pananampalataya. Hilahin mo. Kung hindi kaya, puntahan mo. At meron tayong ginagawang visitation na nung ako'y pumasyal sa house church trabaho. Sister, ano po yung dinalaw ninyo? Sister Pina, hindi na siya nakakalakad. Hindi na siya makapag-church. Pinuntahan nila. Pwede ba natin purihin ng Diyos? Napakatalino ng ating Panginoon. Itinuturo sa ating mga manggagawa. Paano yun? Hindi na siya makakapunta sa church, kahit sa house church. Ididali natin yung salita ng Diyos sa Kanya. Upang yung Kanyang nalalabing na pananampalataya, muling uminit sa Panginoon. Sabi sa 1 Peter, sa gitnang bahagi, binigyan niya ng isang panibagong buhay. Yan yung binigay sa atin ng Panginoon. So yung old self natin, wala na. Kailan nyo nawala, mga kapatid? Na-series na natin yan. Last month, the man on the cross, nung siya namatay, isinaman yung ating kasalanan. Kasama ng ating lumang pagkatao at ng ating lumang buhay. Doon nagsimulang mawala yung ating lumang pagkatao. At nung siya'y muling binuhay, binigyan niya tayo ng panibagong buhay ngayon. Yung dating buhay natin masuwain sa Panginoon. Yung ating buhay ngayon, mahilig nang mag-church. Nung ako'y nasa Catholic pa, ang simba ko lang, mahal na araw, birthday, Pasko, undas. Ewan ko bakit pati yung undas isinisimba. Pero talaga nagsisimba kami. Yung 4 na yun, lagi ako may bagong damit. Excited akong dumating yung 4 na yun. Birthday ko, Pasko, mahal na araw, undas. Pero nung naging Kristiyano tayo, hindi na lang 4. 4 times a month. Hindi nga natitigil dun eh. Meron pa tayong house churches. Yung dating lumang buhay natin na walang kagana-gana sa salita ng Diyos, nung tayo nagkaroon ng bagong buhay, di ba lagi kayong narito? Tandayan mga kapatid na meron kayong bagong buhay na galing sa Diyos. Purihin natin ang Panginoon. May mga bagay tayo hindi natin gusto na patungkol sa spirituality. Pero nung tayo naging mananampalataya at nagkaroon tayo ng bagong buhay, na-enjoy na natin. Hindi natin alam kung paano yun nangyari. Pero kalooban yun ng Diyos sa atin. Yun ang kanyang regalo sa atin mula sa kanyang kagandahang loob para sa atin. Pangalawa, binigyan niya tayo ng buhay na pag-asa. Ayan. Ito na yung buhay na pag-asa. Sabi sa dulong bahagi ng 1 Peter chapter 1 verse 3, ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. Yung bagong buhay natin, enjoy nyo ba yung inyong new life ngayon? Enjoy nyo ba yan? Sino ang naboboring dyan sa bagong buhay na binigay ng Diyos sa inyo? Nami-miss nyo ba yung old life nyo? Oh, wag na. Wag na. Pangalawang layunin, ipaunawa sa atin ang higit na kahalagahan ng kayamanang hindi nasisira. May mamanahin tayo mga kapatid. Pakiligin mo yung katabi mo. May mamanahin tayo. Ayan. Sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 4 na magmamana tayo. Kapag sinabing mana, hindi ikaw ang nagpundar. Mana eh. Kung ikaw ang nagpundar, hindi yun mana. Pundar mo ang tawag doon. Hindi ikaw ang may-ari. Bigay lang sa'yo. Mana eh, mana. Hindi mo pinagtrabahuhan. Kung pinagtrabahuhan mo yan, ang tawag doon, sweldo. Hindi yun mana. Ang tawag dyan, kung mana yan, regalo.
walang puhunan na galing sa atin. Iba yung naghirap, iba yung nagpundar, iba yung nagtrabaho, iba yung nagsinop. Sa takdang panahon, ibibigay lang sa iyo, ang tawag doon, mana. Mana. Kung mayaman ang magulang nyo, meron kayong mamanahin. Kung mahirap ang inyong magulang, may mamanahin pa rin kayo. Utang. So sabi diyan, meron tayong mamanahin. Ano yung mamanahin natin? Di kayamanang hindi nasisira. Practice. Practice tayo. Magsasabi ko ng posibleng manahin, sasabihin nyo kung nasisira, walang kapintasan, at di kukupas. Kung ang aking binanggit ay masisira, sasabihin nyo, nasisira. Kung meron itong kapintasan, sasabihin nyo, merong kapintasan. Kung ito ay kukupas, sasabihin nyo, kukupas. Sample. Bahay, minana mo. Ano yun? Masisira? Sasakyan na minana mo. Magandang apelyido na minana mo, Lakampuenga. Bantot. May kapintasan. Nasisira. May kapintasan. Negosyo na minana. Nawawala. Ano pa? Kagandahan. Talaga naman, nanggaling kay Ate Che. Kagandahan. Kukupas. Kukupas. Sasakyan. Masisira. Yung lahat ng binanggit ko, material na bagay. Ibig lang sabihin mga kapatid, ang mamanahin natin na sinasabi, hindi siya material na bagay. Hindi siya bahay. Kasi sabi dito, kayamanang di masisira. Kaya lang ang bahay masisira. So, X na agad yung bahay. Hindi yun. Kagandahan na minana. Kukupas eh. O tingnan, mag-throwback ka na lang nung ikaw ay, si Brother Rob may throwback to eh. Ang cute niya nung sa Hawaii yun, yung post mo, Hawaii. Ang cute niya. Ngayon, cute pa rin naman si Brother Rob. Meron siyang throwback dun sa kanyang picture. Ate mo ba yung katabi mo? Welcome host. So yung kagandahan, kumukupas. So yung mamanahin, hindi kagandahan. Bagaman maganda kayo ngayon. Pero hindi iyan pala yung pinapatungkulan ng Diyos na mamanahin natin. Yung lahat ng ating nakikita, hindi iyan. Hindi daw yan ang mamanahin natin. Kung hindi iyan, ano yun? Inihanda ng Diyos sa langit. Yun daw ating mamanahin, hindi natin dito matatanggap sa langit. Lord, pwede bang balihin na? Magpabali ka na, ibigay mo na yung iba dito sa lupa. Tapos yung 10% dito na sa lupa, yung 90% doon na. Iparanas mo naman yung 10% dito. Kaya lang sabi ng Diyos, inihanda ng Diyos yun sa langit. Ano yun? Yung mamanahin natin. Ang kayamanang hindi nasisira ay wala dito sa mundo. Okay ba sa inyo yun? Wala tayong choice. Wala tayong magagawa. Iyon ang hinanda. Alam niyo yung tatanggap ng mana? Wala siyang pakialam doon sa paghahanda, doon sa magpapamana. Tama ba yun? Hindi saklaw ng ating responsibilidad. Pwede ba yung pamamana mo sa akin ganto? Hindi. Ang nagdi-decide, yung magbibigay ng mana. Ang magbibigay sa atin ng mana ay ang Diyos. Hayaan natin ang Diyos na magdesisyon. Ang sabi niya, iniipon niya yon sa langit. Kaya kung pakiramdam mo, ang hirap-hirap mo rito. Hindi yun totoo. Hindi yun totoo. Pili mo, baon na baon ka na sa utang dito. Pwede totoo yan, pero hindi ka mahirap. Bakit? Kasi yung tatay mo sa langit, may iniipon para sa'yo. Kaya manang di nasisira. Hindi mo nga lang pwedeng balihin dito. Kasi ang desisyon niya, iipunin niya sa langit.
at pagpanik mo doon, tsaka niya i-award sa'yo yung mana niya. Alam mo bang ang kanyang last will testament, naroon yung pangalan mo? Sa aklat ng buhay, lahat ng taga TCFC, merong isang page na malaki. Listahan pala yun ng tagapagmana ng Diyos. Pwede ba nating purihin ang Panginoon? So ulitin natin ang kayamanan. Kayamanang hindi nasisira ay wala dito sa mundo dahil sa langit ito hinahanda ng Diyos. So yung kayamanan natin dito lahat nasisira. Di ba na-identify natin kanina? Nasisira, kumukupas. Pangatlong layunin ng ating pag-aaral. Hikayatin tayong buong pananampalatayang maghintay sa kaligtasang mahahayag sa huling panahon. Makakamit ang pangako dahil sa pananampalataya. So ang isang mayaman, ang isang mayamang tao, of course may pamamana yan sa kanyang mga anak. Eh yung kapitbahay kaya niya, may karapatan ba sa mana? Usaping dito muna sa lupa, isang mayamang tao sa lupa, ubod ng yaman, ubod ng daming ari-arian, for sure yung anak niya, may mana. Eh si ano na mana mo kay Pastor Demo? Motor daw. Eh yung kapitbahay kaya may napamanahan. Ang magmamana lang ay sino? Anak lang. Agree ba tayo doon? Sa isang pamilya, ang pinapamanahan lang yung anak. Eh bakit yung kapitbahay ko pinamanahan niya? Baka anak. Hindi mo lang alam. Pero teka lang, wait lang. Eh sa Diyos kaya, sino kanyang pamamanahan ng mga kayamanang di masisira na iniipon niya sa langit? Yun. Anak lang. Pwede ko bang marinig ang malakas ng amen ang lahat ng anak ng Diyos na nasa kwartong ito? Parang nasa unahan lang eh. Yung nasa likod, parang ayaw magmana. Ulitin natin. Pwede bang marinig yung malakas ng amen? Wait lang. Si Rerin gusto mag-double mana. Pwede bang sumigaw ng malakas na amen ang lahat ng anak ng Diyos sa bulwagang ito? Lord, ang dami mong tagapagmana rito. Purihin natin ang Diyos. Pero dapat may pananampalataya. May pananampalataya. Yung pananampalataya nagtitiwala ka sa Diyos na siya lang ang tanging daan ng iyong kaligtasan, hindi yung iyong mababuting gawa dito sa lupa. Kahit gaano tayo kabait, hindi tayo maliligtas. Ang tapat at tunay na pananampalataya, inaasa mo lang sa Diyos ang iyong kaligtasan. Amen po. At usaping pananampalataya, ang pananampalataya pwedeng lumago at pwedeng maluoy, malanta at tuluyang mamatay. So yung pananampalataya ng taga-TCFC, sobrang mahalaga. Yung pananampalatayang nanggagaling sa salita ng Diyos, sobrang mahalaga. Kaya patuloy ang ating pag-anyaya sa lahat ng ating TCFC members na dumako po kayo doon sa lahat ng house churches na kung saan every Thursday, yung iba Wednesday, yung iba Saturday, nag-aaral po sila ng salita ng Diyos. At marami po tayong masisipag talaga. Nakaka-proud. Yung ating mga missionary women, ako'y napapahiya sa ginagawa nila. Alauna, sakay na sila ng tricycle. Martes ba yun na Huwebes? Tuesday, every Tuesday. Tuesday and Friday. Women's Missionary. Yun ang tawag sa kanila ni Pastor Ed. 1:30 p.m. Sakay na sila ng service nila. Mula Pililya. Nagdedecastro pa sila. Babalik sila ng Baras. Upang iyong pananampalataya ng mga taong pinupuntahan nila, hindi man lamig at tuluyang mamatay. Alam niyo po yung mga pinupuntahan nila, may mga may sakit na.
Pero po yung malalakas pa yung tuhod. Gusto yung madadalawin pa kayo? o intayin niyo bang humina na tuhod niyo bago kayo puntahan? Kung kaya niyong pumunta sa mga house churches, pumunta tayo. Iyon yung tanging paraan. Senior na po yun. Iyon pong kinukwento kong women's missionary. Senior po, pwede bang wag natin pataasan ng kamay para yung gantimpala nila sa langit na lang. Nila matanggap. Purihin na lang natin ang Diyos sa buhay ng ating mga kapatid. Kung kayo po ay may sapat pang lakas, mga kapatid, ang dami nating gawain all throughout the week. Puntahan niyo po. At kung kayo po ay nagnanais magkaroon ng house church sa inyong bahay at mag-host ng isang gawain, pag-aaral ng salita ng Diyos, sabihin niyo po sa amin. Ipapadala po natin si Ate Che. Marami po tayong mga manggagawa dito. Di ba, Pastor R? Ayan. Iyon na ang BS Rizal. Thank you, Lord. Makakamit ang pangako dahil sa pananampalataya. Tanggalin natin ang faith. Tanggalin natin ang pananampalataya. May matatanggap ka pa bang mana? Matatanggap mo lang yung mana kapag nananatili kang anak. Sabi ng salita ng Diyos, at ang lahat ng sumampalataya sa anak ng Diyos ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Nananatili tayong anak ng Diyos kasi nananatili tayo sa pananampalataya. At huwag tayong matakot kasi yung ating kakayanan sa pananampalataya, galing lahat sa Diyos yun. Isipin mo yun, isang bagay na wala ka nang gagawin, kundi magpatianod ka na lang sa pag-ibig at pagmamahal ng Diyos sa atin. Yung faith ang galing sa salita ng Diyos na ating pinapakinggan. Yun na lang, hahakbang ka na lang. Ito pa ulit-ulit kong sinasabi, hindi ko siya itinataas. Anyway, wala na siya, kinuha na ng Lord. Sister Flora, walang Sabado yun na hindi nag-attend ng Salubigan University. Meron siyang belt bag. Hindi pagkain ng laman. Wiwi. Kidney failure siya. Hindi siya natigil at this year lang siya nawala. Umuwi na siya sa kanyang tunay na tahanan. Pero nung siya ay buhay pa, last 2025, last year umuwi na siya sa kanyang tunay na tahanan. Wala siyang pagod. Natigil na lang siya nung hindi na siya makalakad. At nung hindi na siya makalakad, pinupuntahan siya ng mga manggagawa. At bakit ganun? Kasi ang pananampalataya, nakukuha yan saan? Sa patuloy na pakikinig. At pakikinig. At pakikinig. At pakikinig. At pakikinig. Ng alo? Ng chismis. Ng salita ng Diyos. Binibiro ko lang kayo. Alam kong alam niyo naman yun. Ano? So nung kayo nag-react, alam niyong dapat makinig ng salita ng Diyos. Now, tatanungin ko kayo. Sino rito ang bahagi ng isang house church? Taas ang kamay. Dating tinatawag natin BSC. Baba. Taas ang kamay ng hindi pa nakakadalo sa mga BSC o house churches. Taas ang kamay, yung wala pa. Family, 3. 10 kayo nakatira. Del Pilar, ano pinakamalapit na house church sa Del Pilar? Ilaya. Custodio. Del Pilar, Ilaya or Bandaron sa may simbahan. Sa may simbahan sila. Willing po ba kayong magkaroon ng gawain or dadalo kayo sa isang alin doon ang willing kayo? Dadalo. Ang pinakamalapit ay Casey Custodio, House Church Leader, Pastora Edith. Meron na tayong 3 kaluluwang makikinig ng salita ng Diyos. Bakit kailangan natin yon? Kasi kapag naputol yung pagkain natin dito sa lupa, manghihina tayo. Manlulupay-pay tayo. Si Brother Nestor nung siya ay may sakit. Ayaw niya nang kumain. Sa Amos, bawal lang hindi kumakain. Tama ba? Lalo pag doon kay Kuya Aigay, magluluto yan ng ginataang
itik. Bawal kay Brother Nestor. Hindi siya kumakain, nalalambot siya. Buti na lang napayuhan siya. Kumain ka kahit konti. Kung hindi siya tumigil sa hindi pagkain, mamamatay siya. Ang katawang lupa na hindi mo pinapakain, mamamatay. Ang katawang lagi mong pinapakain, ito, lumalaki ang tiyan. Ang kaluluwang hindi mo papakainin ng salita ng Diyos, mamamatay. Gusto niyo bang mamatay? Ang inyong spiritual na buhay, kailangan natin kumain ng salita ng Diyos. Meron tayo, Pastora, 3. Ano po? Ayan. Thank you, Lord. Purihin ng Diyos. So, ang isang pananampalataya, nananatili lang siyang buhay kasi kumakain siya ng salita ng Diyos araw-araw. Payag ba kayo, tuwing linggo lang kayo kakain? Kanin at ulam. Umaga lang. Itong oras lang na to, 9 to 10. Tapos, ang susunod nyong kain, next week na ulit. 9 to 10 ulit. Papayag ka ba, Sister Mitch? Brother Alan, papayag ka ba? Sabihin ni Brother Rob, ang kain mo lang once a week. Baka iwanan mo si Brother Rob, ano? Yung bang hindi pagkain ng physical na pagkain, masaya ba yun? Nakakainit ba yun ng ulo? Halimbawa may handaan. Napanood niyo ba ito sa Facebook? Nalaglag yung kutsara, may boodle fight. Nalaglag yung kutsara, dinampot niya. Pagtingin niya, ubus na. Dahon na lang ng saging. Kaya alam niyo mga kapatid, 40 years na ang salita ng Diyos hinahain sa bawat street ng Tanay. Yan yung ating kalakasan ng TCFC. Napakadami nating house churches. Kasi nakita ng TCFC, yun ang susi. Alam niyo, kahit sa Bugarin, nakakarating tayo. Kahapon, naroon ng ating grupo. Yan, pinag-drive sila ni Kuya Egay. Hanggang doon sa Bugarin, nangangaro lang salita ng Diyos. Once a month nga lang. Ano? Baka ma-requestan ka ng linggo-linggo, Kuya Egay. Sa verse 5, sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakahanda ihayag sa katapusan ng panahon. Iniingatan ng Diyos ang may pananampalataya. Pero paano yung walang pananampalataya? Paano yung walang faith? Sabi sa ating binasa, sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos. Habang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakahandang ihayag sa katapusan ng panahon. Paano yung walang faith? Iniingatan ba sila? Hindi. Ang iniingatan lang ng Diyos, yung may pananampalataya. John chapter 3 verse 16, sino lang yung makakatanggap ng buhay na walang hanggan? Yung hindi mapaparusahan, ang sino mang, ayan, sumampalataya. So mahalaga ba yung pananampalataya yung meron kayo? Yung meron tayo? Ingatan natin yan. Letter C, ihahayag ang kaligtasan sa huling panahon. Yan na yung pinakang kayamanang di masisira na hinahanda sa atin ng Diyos sa kanyang kaharian doon sa langit. Anong kayamanan ang hinihintay mo sa Panginoon? Isang tanong, may hinihintay ka bang kayamanan sa Lord? Ano yung laman ng prayer request mo sa Panginoon? Ano yung hinihintay mong ibibigay sa iyo ng Panginoon? Kaligtasan ba? O karangyaan ba? Katuwiran ba? O kapangyarihan ba? Kapatawaran ba ang hinihiling mo sa Panginoon o kasiyahan sa mundong ito? Kabanalan ba o kapangyarihan? Nais ng Diyos, ituon natin ang ating isip doon sa kanyang hinahanda. Ngayong umaga, pinasilip sa atin yung isang kayamanang hindi masisira na hinahanda niya sa atin. Imagine mga kapatid, nakasulat sa kanyang last will and testament ang pangalan natin lahat. Ang kanyang purpose upang hindi niya malimutan. Baka malimutan ka niya, Ate Che eh. Kaya minarapat ng Diyos, ilista yung pangalan mo. Che Pitoral. Upang yung kayamanang hinanda sa atin ng Panginoon, siguradong ating matatanggap. Ano yung pinagpe-pray natin sa Diyos?
Yung bang mga kayamanang di nasisira? O yung mga kayamanang nasisira? Tayo po tayong lahat. Doon po sa kaibuturan ng ating puso, mga kapatid. Suriin po natin ang ating sarili. Hanapin natin kung saan tayo madalas humingi sa Panginoon. Sa mga bagay ba ng mundong ito? O sa mga bagay na hindi nasisira na siyang sadyang hinahanda ng Diyos para sa atin. Yung mga pagkakataon na iniisip natin ng Diyos walang pakialam yung sa ating pang-araw-araw na pangangailangan. Pero hindi po yun totoo. Naniniwala po kayo doon. Ang Diyos concerned siya sa buhay mo rito sa lupa. Kaya ang sabi ng salita ng Panginoon, hanapin mo muna ako. Tapos lahat ng pangangailangan mo rito, huwag kang mag-alala. Ako na bahala doon. Just focus your eyes. Just focus yourself to the things unseen. Sa mga bagay na hindi nakikita. Kasi yung mga bagay na nakikita mo rito, maaring mawala sa isang iglap. Yung mga kayamanang meron tayo, maaring manakaw sa isang iglap. Maaring ma-scam sa isang iglap. Ang gusto ng Diyos, yung mga pangangailangan mo rito sa buhay na ito, ipagkatiwala natin sa Kanya. Siya ang bahala sa ating pangangailangang material. Ituon mo yung isip mo sa isang kayamanang kailanman hindi mawawalay sa iyo. Sa isang kayamanang hindi masisira kailanman. Ang kayamanang iniipon niya para sa iyo doon sa kalangitan. Tayong lahat ay manalangin. Thank you, Lord. Salamat. Karapat-dapat kang purihin. Hallelujah. Pwede ba natin purihin ang Panginoon sa kanyang dakilang pag-ibig sa atin? Can we just praise Him for all His goodness and His mercy, for His undying love to each and every one of us? Sobrang mahal ka ng Diyos, kapatid. Pwede mo siyang purihin. Pwede mo bang sabihin, Lord, thank you, Lord. Pwede mo bang isigaw ngayong umaga, kapatid, Lord, thank you. Kahit mahirap ang buhay rito sa lupa, may hinahanda kang malaking bagay sa akin sa langit. Lord, salamat sa kaligtasan. Salamat sa buhay na walang hanggan, Panginoon. Pwede ba nating purihin ang Diyos? Come on, church. Say, praise the Lord. Praise the Lord! Say, thank you, Jesus. Thank you, Jesus! Salamat, Panginoon, Salamat, Panginoon! sa lahat ng bagay na iyong ginawa sa amin. Lord, thank you sa mabuting balitang aming narinig. Ito ay isang kalakasan ng loob sa aming pinagdadaan ng mahirap at mga problema sa buhay na ito. Ito ay magbibigay sa amin ng lakas upang muling humakbang nang hindi natatakot, Panginoon, sapagkat meron kaming Diyos na nangakong hindi kami iwanan. Nakikita namin ang katagumpayan sa lahat ng malalaking pagsubok at hadlang sa aming harapan. Tanging sa iyo ang aming pagpupuri, ang aming pasasalamat sa puting pangalan ni Jesus. Ang lahat ay sumigaw ng Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Patuloy nating purihin ang Diyos. Come on. Let's worship the Lord. Let's worship the Lord. Tell the person beside you, thank you. Sabi mo, thank you. Sabi ni Pastor Ray kanina, salamat sa bawat isa. Kasi ngayon, tignan nyo, 4 na yung aircon na bukas natin. Diba? Malamig na. Malamig na. Hindi na tayo masyadong pinagpapawisan. Kaya deserve ng Lord na siya ay papurihan, pasalamatan ngayong umaga. Yun. So, dito, malamig na. Pwede na tayong hindi tumawid kung saanan eh. Malamig na po dito sa TCFC. So, nung nakaraan, March 29, meron tayong unang pledge. Kailangan natin makalikom ng 1.1 something million para sa ating mabayaran natin ang full payment ng ating bahay sambahan dun sa phase 2. March 29, yung unang offering natin dito sa ating brick by brick project. Ngayon po, March 29, tas ngayon April, May, 2 months. Nakaka 2 months na ang nakakalipas. Ang total pledge po
na nalikom po natin ay 455,000. Salamat sa Diyos. Thank you, Lord. So, tapos, nung nakaraan, nagbigay na tayo sa contractor kasi nuhulugan po natin ito sa kanila. Nakapagbayad na po tayo ng 3 months, May, June, and July. Ngayon, meron tayong hawak ngayon na 163,000. Ngayon, iipon ulit tayo para makapag-advance tayo sa ating contractor. Magbabayad tayo ng advance. Kasi nga, sabi dun sa mga project ng government, this is where your taxes go. Tayo naman, this is where your pledge go. Dito na pupunta. At kung sa government, meron mga flood control, dito naman sa atin sa TCFC, God is in control. Ayan, dito na pupunta. Kaya ngayon, if you want to be a part of this project, feel free po, nakausapin po natin yung mga ushers natin para maging bahagi po tayo ng brick by brick. And another announcement, para po sa mga bago, meron po tayong prayer and counseling room. At sa mga first time, mamaya po, i-welcome po namin kayo sa evangelism area. Come on, and let's praise the Lord! Thank you, Lord. Ang worship po natin, ang worship song po natin this morning, ang title po nito is Living Hope. And the story behind this song is about we as sinners and our God as holy. At dahil po sa kasalanan natin, wala pong kapag-apag-asa na tayo po ay mapunta sa langit. Wala pong kapag-apag-asa na tayo po ay magkaroon ng kaligtasan. But thanks be to God, thanks be to our Lord Jesus Christ, dahil He made a way, may ginawa po siyang paraan. Thank you, Lord. Sapagkat inako niya po ang bawat hagupit. Tinanggap niya ang bawat hagupit, hindi para sa kanyang sarili. Tinanggap niya ang pagkapako sa krus, hindi para sa kanyang sarili. Tiniis niya ang lahat ng sugat, ang lahat ng latay, ang lahat ng hapdi, hindi para sa kanyang sarili. Ito po ay inako niya, tinanggap niya, at tiniis niya para sa iyo at para sa akin. Salamat na lang dahil may ganitong damdamin, may ganitong puso ang Diyos para sa atin. Kasi hindi niya tiningnan ang kasalanan natin. Because He saw the worth in you. Hindi niya tiningnan ang karumihan natin. Because He saw the beauty in you. Hindi niya tiningnan ang imperfections natin. Because He saw His love for you. At dahil po dyan, karapat-dapat po bang pasalamatan, awitan at sambahin ang ating Panginoon ngayong umaga. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. We praise you, our God. How great the chasm that lay between us. How high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Oh, who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear
ako sa ating pagkakaloob sa ating Panginoon. Doon po sa susunod na lyrics ng ating song, sabi po doon, "Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me." Ito po yung isang bagay na pinaniniwalaan ng mga alagad, ng mga disipulo ng ating Panginoong Jesus, na kahit sila ay dakipin, kahit sila ikulong, kahit sila ay parusahan, kahit sila ay patayin, hindi nila iiwanan ang kanilang pananampalataya at magtitiwala sa ating Panginoong Jesus. At naniniwala po ako na ito rin po ang isang bagay na dahilan kung bakit po tayo naririto. Dahil hindi rin po natin iiwanan, hindi rin po natin pasisinungalingan ang nangyari sa ating Panginoong Jesus. At ang ating pananampalataya, our faith in our Lord Jesus Christ is worth dying for. Amen? Kantahin po natin ito na nagmumula sa ating puso. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe, and out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. That's good news. Sing that again. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe, and out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Jesus, yours is the
Salamat po, Panginoon, sa walang sawa mong pakikisalo. Sa panyaya mo sa amin na kay ay makasala mo sa iyong banal na punan. Mga taong pinatawad, punong-puno ng pag-asa na nakasalig sa iyong muling pagkabuhay at ang iyong pagbabalik. Meron na po ba tayo lahat na tinapay at saro? Taas po natin ang ating. Ito po ang sabi ni Apostol Pablo. Ito ang aral na tinanggap ko sa iyo, Panginoon. At binibigay mo naman sa amin. Pagpasa mo ito sa aming mga buhay, Panginoon, upang ito'y magsilbing kalakasan ng aming pananampalataya. Sabay-sabay po natin kainin. Kaya di naman matapos maghapunan ay nawakan niya ang saro at sinabi, ito ang saro ng bagong tibuhan na pinagtitiway ng aking dugo. Sa tuwing inumin ito, gawin ito bilang pag-alala sa akin. Sabay-sabay po natin kainin. Salamat po, Panginoon, sa yung pinibigay mo sa amin upang kami makakadalo sa iyong banal na pag. Salamat po, Panginoon. Ngayong umaga po, we will continue to praise the Lord, for He is good, His love and mercy endures forever. Amen! Sama-sama po tayong umawit. Hallelujah! You are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Come on, church. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. From every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Come on, church, let's sing. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. So good, so good, so good. Yes,
Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah, Lord. Hello, rinig po ba? Ayan. So, a few more announcements po. Na-announce na rin po ni Pastor R.A. kanina na meron nga po tayong counselor and prayer. Open po siya sa lahat. So, pwede lang po kayo umakyat after service. And para po dun sa ating mga newcomers, yung mga bagong dating po sa ating church, bagong attendee, meron po tayong evangelism room din. Proceed lang po kayo sa evangelism room sa taas after service. And for our women, ages to 30 to 59, meron po tayong Women's Fellowship this upcoming Friday, June 5, 2026, 7 p.m. dito rin po sa church. Yun lang po, purihin ng Lord. Thank you po. Hallelujah. Kagabi ay nasa patay kami. Matandang tiyano. Talagang ang Diyos ay mabuti. Dahil sa binitawang salita, kahit ikaw ay mamatay, kung si Kristo ay nasa puso mo, masarap mamatay kung kay Kristo ay nasa Kanya tayo. Kaya napakasarap isipin. Masarap pag meron Diyos. Dahil pag tayo'y meron Diyos, meron tayong kayamanan. Wala man tayong kayamanan dito, lagi natin natandaan, sa langit, meron tayong kayamanan. Sabi nga dun sa awit, ang lansangin ito, tubig ay parang kristal. Mansyon at tahanan ang inilaan sa atin ng Diyos. Kung wala man tayong kabahayan dito, wala man tayong kayamanan, pagdating natin sa langit, meron tayong kayamanan at meron tayong mansyon na inilaan ng Diyos sa lahat ng nananampalataya. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Pinupuri ka namin, Panginoon, pinapasalamatan ka namin. Dinadakila namin ang iyong pangalan. Maraming salamat sa mga salitang amin na pag-aralan sa umagang ito. Maraming sa mga salitang amin na dinig. Napakabuti mo, napakadakila mo. Ikaw ang Diyos, ang siyang patuloy na nagtuturo sa amin sa pamamagitan ng iyong mga salita. Mga salita na kung saan ay patuloy namin gagamitin sa pang-araw-araw namin. Kaya dakilan Diyos, salamat. Sa umagang ito, nakatanim sa aming isipan, sa aming puso, ng salitang amin na pag-aralan, Panginoon. Napakabuti mo. Kaya dakilan Diyos, salamat. Sa umagang ito kami patuloy na lumalapit, Panginoon. At tanging Ikaw, O Diyos, ang siyang patuloy naming nalalaman na Ikaw namin, Diyos, na pinagkakatiwalaan. Kung ang sino man ay may sakit karamdaman, na lagi naming ipinapanangin, Ikaw ang Diyos namin. Ikaw ang doktor namin. Ikaw ang manggagamot namin. Kung kami may nararamdaman, Ikaw magpapagaling sa amin. Kaya dakilan Diyos, salamat po. Tanging dalangin din namin ng lahat na nagkaloob. Kaloob ng lahat ang sa aming harapan. Ang tanging dalangin namin. Masaganang biyaya at pagpapala ang pagkakaloob mo sa buhay ng bawat isa. Thank you, Lord God. Ito po ang sa aming dalangin. Pangalan ni Jesus.